What's up mga kasolar? Update naman tayo dito sa ating portable power station, itong Bluetti EB3A model. So bale ay magti 3 years na ito sa atin ngayong November. Simula nang ma-unbox at ma-review natin ito dito sa ating channel. Fully discharged siya ngayon, 00% dahil babaklasin ko ito mamaya. At teteste rin din natin kung accurate ba ang reading ng wattage nito. Gamit itong simpleng wattmeter na inassemble ko kanina. Meron itong dalawang saksakan ng load output. Gumagana pa naman lahat ng function nito. Ito nga lang light indicator ng AC output ay hindi na umiilaw. So bubuksan natin siya ngayon para malinisan na rin. Medyo marumi na kasi. At para maipakita na rin sa inyo yung loob nito. Bali ay kailangan muna nating tanggalin itong 4 na rubber pad dito sa ilalim ng unit para ma-access natin yung butas ng screw. Itong kanyang rubber pad ay nakadikit lang ng double-sided tape. Once na matanggal nyo na yung top cover, ay i-disconnect nyo lang yung wire para dito sa kanyang wireless charger. Lahat ng mga detachable connector nito ay may mga silicone adhesive. Kaya kailangan muna nating tanggalin yung silicone para ma-disconnect yung mga connectors nito. Yung kanyang exhaust fan ay may dalawa lang screw dito sa baba. Nakalimutan ko palang tanggalin muna itong connection ng battery. Live pa nga pala ang inverter nito. Yun muna ang una nating dapat i-disconnect, yung battery to inverter connection para wala ng kuryente yung inverter. Sunod nating tanggalin yung iba pang mga connectors nito. At merong 4 na screw na dapat tanggalin dito sa inverter board. And meron pa siyang isang connector papunta doon sa BMS ng battery. Kapag natanggal na yon ay pwede nang i-pull out itong inverter. Brush lang yung ginamit ko na panlinis dito. Wala kasi akong compressor or vacuum machine. Tapos yung front panel niya ay pwede na ring hugutin. At ito naman yung kanyang battery, cylindrical type na LiPo4. Yung kanyang battery holder ay may 4 na screw na mahaba, tagos hanggang doon sa ilalim. May adhesive pala sa ilalim itong battery kaya medyo mahirap baklasin. Yung kanyang BMS ay nakadikit na rin dito sa likod ng battery mismo. So ito yung mga parts niya mga kasolar. Yung top and bottom casing, yung front panel and display, yung kanyang inverter, blower, yung kanyang battery, battery holder, then yung mga screws. Yun nga mga kasolar, matapos nating ma-disassemble at malinisan, ay i-assemble naman natin ngayon. At nilagyan ko na rin ng silicone yung ilalim ng battery nito. So basically, kung paano natin binaklas, ay ganun din yung pagkakasunod-sunod kung paano natin ito bubuuhin. At sa mga connectors naman ay yung battery connection ang pinakahuli nating ikakabit.
Ito yung ginawa nating pang test ng wattage consumption mga kasolar. Merong isang ilaw na nakakonect dito ngayon. Bali ito ay rated 50 watts na LED light. Itetest natin ang power consumption nitong Bluetti kung accurate ba ang display nito. So yan, i-turn on na natin. At hintayin lang natin na mag-stabilize muna yung wattage reading nito. Ayan mga kasolar, 265 watts. Dito sa wattmeter natin ay 330 watts. May ilaw pa kasi na nakakonect. I-turn off muna natin. At yan, naging 285 watts na. Samantalang dito sa display ng Bluetti ay 265 watts lang. Hindi sila magkapareho ng reading. Mas mababa ng 20 watts ang reading ng Bluetti. Then ito namang reading sa AC output ang itest natin. Tingnan natin kung gaano kalaki ang diferensya nito. Ayan, 0-0 pa ang reading. Nakasaksak na yung ating wattmeter. At i-turn on na nga natin. Nagpa-power up pa yung wattmeter. Meron tayong dalawang load na nakakonect dito. Dalawang LED lights na tig 50 watts. Ayan yung label niya mga kasolar, 50 watts. Nakasabit lang ito for testing purposes only. So i-turn on na natin itong isa. Ayan, saktong 50 watts ang reading dito sa wattmeter natin. Pero dito sa reading ng Bluetti ay 84 watts na. Napakataas, ang laki ng diferensya. I-turn on pa natin itong isa. Tingnan natin kung gaano kalaki ang magiging diferensya nito. Ayun, 98 watts dito sa wattmeter natin. Samantalang dito sa Bluetti ay 156 watts na. Sobrang laki ng diferensya mga kasolar. Halos katumbas na yun ng 3 ilaw. Ang layo ng reading ng Bluetti. Hindi ko alam kung dahil luma na itong unit na ito or ganito talaga ang reading ng wattage ng Bluetti. Ngayon ko pa lang kasi ito nasubukan na mag-test ng reading ng wattage ng mga ganitong portable power station. Akala ko yung mga mumurahing brand lang ng portable power station ang sablay ang reading. Kahit pala branded, sumasablay din. 80 watts. Yung voltage 230 volts, 60 hertz. So hindi accurate yung wattmeter nitong Bluetti. So sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ay paki-like naman. At subscribe na rin para madagdagan pa ang mga adik dito sa channel natin.